Hoy, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Quick video lang tayo ka-coffee dahil nasa labas po tayo, no? O nabalitaan nyo na ba? Si Kibuloy. Aba si Kibuloy, naglakas ng loob eh. Gusto pang sumalang sa TV interview. Nag-request siya na baka pwede daw siyang pumunta dyan sa TV interview ng ABS-CBN. Aba yung korte, hindi pumayag. Aba, kasi swerte niya naman, di ba? Kaya ka nga bilanggo eh. Ibig sabihin, yung mga pribilehiyo mo ay hindi mo na ma-enjoy dahil ikaw ay nagkasala. Bagamat wala pa mang verdict yan, ikaw ay nagkamali at nakitaan nila ng probability yan, nakitaan nila ng probable cause yan, kaya na-issuean kayo ng warrant of arrest at na-aresto na. Ibig sabihin, hindi ka na normal na individual. Ibig sabihin, hindi ka na kapareho ng mga ordinary citizen na kung gusto mo magpa-interview, pwede mo na lang gawin yan. Kasi nga, canceled na temporarily ang iyong mga pribilehiyo. So itong si Kibuloy, nag-request siya ng TV interview. Buti na lang, matalino itong korte na to, hindi nakalusot itong hiling ni Kibuloy. Siyempre, pansamantala, makakalaya siya eh. Oh, nireject po ng korte dyan sa Pasig itong kahilingan ni Kibuloy na sumalang siya sa isang TV interview dyan po sa ABS-CBN. At ang masaklap pa nito ka-coffee, hindi nagpasa ng invitation letter mula sa ABS-CBN mismo. So para ang dating kasi, pwede ba kami mag-request? Payagan mo kami, palabasin mo muna kami dito sa kulungan kasi atin kami ng interview dyan sa ABS-CBN. Sabi ng korte, no, hindi pwede. Na-reject ka coffee, yung request na yan ni Kibuloy. Una, sige, basahin natin yung mga nilalaman nitong ruling ng Pasig Court, no? Bakit nila hindi grinant itong request ni Kibuloy. Kasi may programa po ang ABS-CBN ngayon na nag-i-interview po sila ng mga senatorial aspirants. Kung napanood yung ka-coffee, may mga senatorial aspirants na po na sumalang dyan. Isa nga sa napanood natin dyan yung kay Vic Rodriguez, ang nag-interview niya si Karen Davila. So anyway, sige. The Pasig Regional Trial Court denied the request of detained preacher Apollo Kibuloy for a live television interview concerning his candidacy for senator. Una, mamaya kung ano-anong pagsasabihin na naman ni Kibuloy dyan eh. Live interview yan ha, binigyan na naman ng airtime yan. O may pagmumurahin na naman dyan si PBBM eh. O diba, bilanggo na nga yan eh. Nai-enjoy niya pa yung ganyang pribilehiyo. Hindi pwede yan sa Pasig Regional Trial Court. Dinecline nila yan. In an order dated January 13, the Pasig RTC Branch 159 cites concerns that his public statements might influence public perception of the judiciary and ongoing legal proceedings. Tumpak! Siyempre, kung ano nasasabihin ni Kibuloy dyan at papabor sa kanya yung mga sasabihin sa kanya. Siyempre, yung kanyang mga follower, actually may mga tao din, sabihin na natin hindi niya follower, makukuha niya yung simpatsya. In one way or another, makakaapekto o mag-iiba ng perception ng taong bayan doon sa posibleng magiging judgment ng korte sa kanya. At ayaw ng korte yan dahil baka makaapekto itong kanyang presence dyan sa interview na yan, sa TV interview na yan, sa magiging desisyon ng korte. That's the primary reason, ka-coffee, kung bakit dininay ng Pasig Regional Trial Court yan. Siyempre, masasama ang loob na naman ng mga followers ni Kibuloy. Bakit hindi nyo pinagbigyan si Pastor? TV interview lang naman yan. Karapatan niya naman yan dahil siya naman po tumatakbo sa pagkasenador. Siyempre, yung kanilang mga argumento dyan. Considering that this court will not be able to oversee or monitor the live broadcast, there is a risk that any such statements will prejudice the ongoing criminal case, sabi po ng korte. Correct. Buti sana kung civil case lang yung kaso niyan, criminal case yan eh. Makaka-apekto yan. Di wag na lang i-grant yan. Di ba? Hayaan na lang yung mga supporters niya, yung mga followers na lang magpaliwanag. Mangampanya dito kay Kibuloy. Baka pwede namang representative. Di ba? Baka kung hindi, hindi. The court also noted that Kibuloy's camp failed to provide an invitation from the network he claimed would host the interview. Ayun na nga yun. Yun yung mabigat-bigat dyan, ka-coffee. Sino nag-imbita sa inyo? Sabi ABS-CBN daw po yung nag-imbita na dumalo dito sa interview na yan. Ang problema, nasaan yung invitation letter? Hindi nyo man lang inattach yan. Kung inattach ninyo yan, potentially, baka nakakuha pa kayo ng nakakuha pa kayo ng oo. Nakakuha pa kayo ng approval mula sa korte. Ang problema, simpleng invitation letter, hindi ninyo inattach. Perusal of the urgent motion will show that the same was not accompanied by the supposed formal invitation from the ABS-CBN news channel, thereby impeding this court from setting up appropriate parameters for the supposed live interview.
Oh, masama ang korte ngayon. Masama ang Pasig Regional Trial Court ngayon kasi hindi grinant itong request ni Kibuloy. Ang supposedly, ang interview niya ka-coffee, January 14, tapos na ka-coffee. Ngayong araw mismo sana yan, 2 p.m. po dyan sa ABS-CBN News Channel to discuss his bid for the Senate. The preacher, currently detained on charges of, alam niyo na ka-coffee, mabibigat na kaso. Hindi naman biro-biro ka-coffee yung mga kasong isinampa dito kay Kibuloy. So, irespeto natin yung desisyon ng korte. Paano bang pwede nilang remedyo dyan? Iakyat nila ng Korte Suprema o para maging favorable sa kanila yan. Pero common sense naman yan eh. Diba? Kahit hindi ka maging abogado dyan, kaya ka nga nakabilanggo. Ibig sabihin, yung mga pribilehiyo mo, temporarily, nahuhold yan hanggat sa makalabas ka, hanggat sa makalaya ka. Hindi porket gusto mo lang, o teka, magpa-interview lang ako, punta lang akong GMA, punta lang akong ABS, o punta lang ako ng PTV, TV5, ayan, magpapa-interview lang ako. Hindi pwedeng ganoon. Kasi nga, bilanggo ka. Diba? Nakakapangampanya pa ba si Kibuloy? Tuloy-tuloy pa rin yung kampanya niya. Pag monitor kayo dyan sa SMNI, tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang mga tao dyan, ipinapangampanya pa rin po nila yan. Pero yung si Kibuloy mismo yung lalabas, para mangampanya sa sarili niya, abay hindi po pwede yan. Or kahit na sagutin yung mga TV interviews, abay hindi po pwede yan. Nung isang araw lang nakapaglabas siya ng statement sa rally ng Iglesia ni Cristo, nabalitaan nyo? Di ba nagsalita siya? Sumusuporta siya dito sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo para tutulan itong impeachment trial ni Inday Sara Duterte. Naglabas din po siya ng statement niya dyan. O hindi gano'n na lang din. O pwede naman siguro. O written na lang. Baka pwede ang ABS-CBN dyan. O mag-request na lang sila dyan. O sige, ito yung mga question. Pastor Apollo Kibuloy. Total, di ka naman pinayagan ng korte na lumabas. O ito yung mga tanong namin sa'yo. O sagutin mo na lang. Pero hindi naman talaga siya ang sasagot dyan. Mga abogado niya rin ang sasagot dyan. O bakit ngayon, all of a sudden, biglang gusto magpa-interview? Noon, parang ayaw Noon, nakikita mo ba nagpapa-interview yan? Parang hindi naman Di ba, nagtatago nga yan. Ngayon na nahuli, gusto nang lumabas. Gusto nang magpa-interview. Sa ABS-CBN pa. Bakit ganun? Bakit biglang nagbago? Kailangan kasi ng dagdag na airtime. Kailangan ng presence sa media para kahit paano ilumusot sa Magic 12. Ako ang tansya ko, hindi lulusot ka-coffee. Hindi sapat ang supporters ni Kibuloy para maipasok sa Magic 12, no? Ilan ba yung supporters na yan? Ilang million ba yan? Bago ka makapasok sa Magic 12, kailangan medyo solid-solid ka dyan. Dapat naka 15 million votes ka dyan. At least 15 million votes para hindi ka masyadong adihado dyan para lumusot ka dun sa Magic 12. May enough number ba itong si Kibuloy para manalo? Yes, meron siyang enough resources, pero yung numbers para maipasok sa Magic 12, medyo malaki-laking pagsubok po yan. Hindi ko alam kung paano gagawin ng SMNI dyan or ng Kingdom of Jesus Christ para mapaganda po yung numero ni Kibuloy. Sa mga survey, lumalabas ba si Kibuloy? Medyo hindi natin nakikita ka-coffee yung pangalan ni Kibuloy sa mga survey. O siya, ka-coffee huwag kayong magalit sa Pasig Regional Trial Court, mga followers ni Kibuloy. Ginagawa lang po nila ang kanilang trabaho. Hindi po grinant ang kanilang request na magpa-interview pa ng live itong si Kibuloy. I-comment po ang inyong mga opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa rin po yan ng iba nating mga ka-coffee. Mga nasa Facebook ka-coffee, pasuyo na lang, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit nyo na rin po yung notification icon para kayo po updated din sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.